So, ayun mga kaibigan, no? Magandang araw sa inyo. So, for today's video, mga kaibigan, i-review na natin tong NSS na power station na binili natin sa Shopee. So, ito yung nakaraang vlog natin. Ito yung in-unbox natin na NSS na power station, no? Ngayon ko lang siya gawan ng review dahil sinubukan ko muna siya, no? Ginamit ko muna siya para malaman ko kung ilang oras pa siya kina-charge. Ayan, no? So, ngayon, i-review na natin. Katulad nga ng sinabi ko kanina ng mga kaibigan, no? Ito na siya, yung NSS na power station. Bale, nandito yung kanyang panel. So, ayan. Meron din tayo ditong cellphone para malaman natin yung kung gumagana nga ba yung mga output nito, no? Tapos, meron tayo ditong ceiling fan. So, nasa tabi tayo ng dagat ngayon. Ayan. So, balik tayo. So, dito muna tayo dito sa power station. Bali, yung capacity nito, mga kaibigan, ay nasa 150 watts. Ayan. So, wag lang lalampas dito yung isasaksak natin, no? 150 watts pababa yung kaya niyang yung capacity niya, no? Pagpataas na yan, hindi na pwede, no? So, dapat nasa below lang ganyan. So, dito sa likod niya, unahin natin dito sa likod mga kaibigan, no? Ayan. At kung nakikita dito, may fuse yan. Fuse para sa kanyang battery, no? Tapos, mayroon ditong dalawang tornilyo. So, yung paggagamitan yung dalawang tornilyo dito sa likod niya mga kaibigan ay para sa backup na battery. So, pwede mo siyang lagyan ng backup na battery na 12 volts. Nandito yung positive sign tapos negative sign. So, ayan siya. Dito mo lalagay yung positive at negative. Ito yung sinasabi kong ilalagay mo, mga kaibigan. Ayan. So, ito yung sa positive at negative. Andyan. Tapos, yung dalawang, yan, ito yung kasama ng power station. Ito, ilalagay mo ito sa negative ng battery at ito naman sa positive. So, ito yung kanyang purpose ng kasama niyan, mga kaibigan, para malaman nyo, no? Pang backup na battery, no? Yan. So, nalaman nyo na yung purpose nun sa likod. Bali, dito tayo sa harap at side niya, no? Ito naman yung sa ilaw. Ayan. Sa ilaw niya. At ito naman ay para sa saksakan ng kanyang solar panel. So, pwede din sa AC yan, mga tol, no? Mga kaibigan, pwede mo saksak dito sa kuryente. Ito naman yung switch niya. Ayan, yung tatlong switch. Ito naman para sa ilaw na 12 volts, mga kaibigan. So, part dito. Pwede ka magsaksak ng ilaw na 12 volts. Ito naman yung sa 5 volts na saksakan ng cellphone. Ito, yung switch ng ilaw sa gilid. Ayan, sa gilid niya. Ito naman, switch sa AC. So, dito na pupunta yung 150 watts na capacity ng kanyang AC, no? Pwede saksakan ng charge ng cellphone, ng electric fan, gano'n, laptop, pwede rin. Ayan. So, paano nga ba ito gamitin? So, sasabihin ko paano gamitin, no? Pag press mo ng 3 seconds yan, mga tol, mga kaibigan, ayan. Automatic na mag-open yung kanyang LED. Tapos, makikita mo dito yung DC USB, no? So, pwede mo nang gamitin to, DC USB. Pag press mo naman dito, sa kabila, itong switch na to, yung LED niya, mag-iilaw yung kanyang LED. So, ayan siya. Pag in-off mo naman, pipindutin mo lang na ganyan. Ayan. So, pabago-bago yung ilaw niya, mga kaibigan. No? Ayan, nabiblink din siya. Ayan, ito yung patayan niya, no? Ito naman, pag switch din to, ayan, may magpapakitang AC. So, pwede mo nang saksakan ng 150 watts yan, mga kaibigan, ng kanyang pa. So, susubukan natin. Meron nga tayo ditong kinuwang fan. So, ayan siya.
Ayan, so saksak natin dito. Ayan. Ayan. Saka natin i-open syempre. Ayan. So susubukan natin kung gumagana nga ba yung ating power station. Ayan. Oh. Ayan siya mga kaibigan. So gumagana yung ating power station. Ayan. So ito yung voltage niya. Ayan, 12.6 volts. Ayan, so okay na. Na gumagana na nyo. So patayin na natin. Ayan. Pag pinatay mo naman dito, ayan, mawawalong AC. So hindi mo na magagamit yan. Kahit units mo pa, no. O yan. So hindi na magagamit. So dapat pag gagamitin mo tong output na to, yung para sa AC, dapat may makikita kang AC dyan. Yan. Yan. Tapos kagaya rin dito. Ayan. So mawawala yung DC. So dapat pag gagamitin mo tong part na to, is isi-switch mo muna siya. Ayan. So itatry natin mag-charge ng cellphone, no. Ito yung kasama ng power station. Ayan. So pwede kang mag-charge dito ng Android, USB at ayan. So kompleto, pwede rin sa iPhone. No. So saksak natin tong cellphone. So humiram tayo ng cellphone ni Mrs. Okay. So ayan na siya mga kaibigan. Ayan, nag-charge na 93%. Ayan. Ayan, nag-charge na siya. So ayun. All good siya. Ayan. Nakikisa mo yan, DC USB. So kailangan mo munang ipindot to bago mo siya gamitin. Makikita mo naman rito. Pag di mo siya kasi pinindot na ganyan, kusang magta-turn off. So hindi siya nag-charge. So dapat may makita kang DC USB pati rito. So ganun lang, kasimpleng gamitin tong NSS na power station. Na subukan natin sa panel. Ayan. So saksak lang natin tong panel. So dapat yan nakabilad sa araw. Ito yung sa panel niya. Ayan. Ayan, DC. So, nagcha-charge na siya, mga kaibigan. Oh, ganun din sa AC, yung kasama sa saksakan nandun, yung kanyang, pwede mo siyang saksak sa kuryente. Ayan. So, gumagana na. Nagcha-charge na siya. Bale, ilan oras ba ito i-charge? So, mag-base kayo dito, mga kaibigan nyo. Dito sa kanyang percentage. So, may makikita kayo dito 25%, 50, 75, at saka 100. Dito kayo mag-base. Huwag sa oras. So, mas maganda dito kayo mag-base. Pag kinarge mo siya, tignan nyo to, yung kanyang percentage na mga kaibigan, no? Para mas maganda. Ito na, nakikita mo naman dito yan kung ilang percentage na siya. Kagaya nito, 75% na. No? So, pag 100% na siya, kusa siyang mag-stop ng 100%. Tapos, itong voltage niya, mga kaibigan, ay pumapalos ng 14 pataas. 14 to 15. Ganun lang yung kanyang volts. No? Doon mo makikita na full charge na yung ating power station. Tapos, may magtatanong, ilang oras siya gagamitin? Ilang oras siya gagamitin? So, kung ilang oras siya gagamitin, so na-try na namin gamit ang clip fan na ganyan na nasa 15 watts. Kapag dalawa yung gamit ng 15 watts sa gabi, kaya niya mga kaibigan, kaya niya magdamag. No? Wag lang yung talagang malalaking electric fan nasa 40 watts, ganun. So, bali nasa 5 hours mo lang siyang gagamitin. Pero pag ito, yung mga ceiling fan lang na maliliit, yung mga ganito, ay yung dalawa, kaya niya magdamag mga kaibigan. Pag isa lang, no, nag-start kami ng 8 AM, tapos natapos kami ng, may lakad kami noon, natapos kami ng mga nasa 5 PM, may natira pang 50% to 25%. So, napakaganda. Hindi siya na-lowbat, no? Pag isa lang yung ginamit namin, tapos nag-charge din kami ng mga phone, gano'n. So, all goods talaga tong power station na to.
So, saan ba nga ito mabibili? Nasa TikTok Shop at sa Shopee. Yung price naman nito, kapag kasama yung panel, umaabot ng nasa 4,000. Pero pag ito lang yung kukunin mo, yung power station, umaabot siya ng 3,000. No? Recommend ko to para sa mga palaging brand out. Tapos pag maganda yung panahon, yung maaraw yung panahon, pag nag-camping kayo, so dala-dala mo to. Wala kang pag-charge walang kuryente sa pupuntahan nyo. Ito yung kunin nyo mga kaibigan. All goods na. Makikita nyo naman. So ilang araw na to sa akin ginagamit namin. So yun lang yung ating videos ngayong araw. So salamat sa mga sumusuporta sa aking channel. So kita-kita ulit tayo sa next na video natin. Tutorial about sa motor, about sa unboxing, sa mga nakukuha natin sa Shopee na legit, no? So, tutorial din about sa mga social media, no? So, anong masasabi niyo sa power station na ito mga kaibigan? So, quality ba? Goods pa? So, para sa akin is thumbs up. Maganda siya. Bye-bye.